2025 na mga kasolar. Lead acid pa rin ba ang gamit mong battery sa iyong solar setup? Or baka dapat ka nang mag-build ng sarili mong battery tulad nitong LiPo4? Kung tutuusin ay madali lang naman talagang mag-assemble ng battery para sa solar setup. Yun ay kung kompleto ka sa mga gamit na kailangan sa pagbubuo tulad ng multi-tester, soldering iron, battery charger at kung ano-ano pa. At ang isang mahalagang gamit na kailangan natin ay ang battery charger. Maganda kasi na ma-top balance charge muna natin ang mga battery bago natin ito i-assemble in series connection. Sa gayon ay magiging pareho ang state of charge ng bawat cell at maiiwasan natin ang may nauunang ma-full charge na cell sa battery pack natin. At kapag na-detect ng BMS na may isang cell na full charge na, ay ikakat na nito ang charging para maiwasan ang pagka-overcharge. Ngayon kung hindi nga balanse ang mga cell ng battery pack natin, ay hindi natin makukuha ang talagang full capacity nito. Dahil may isang cell na nauunang ma-full charge at ang ibang cell ay hindi pa. Sa video na ito ay gagawa tayo ng isang DIY charger para sa LiPo4 battery. Kung tutuusin ay pwede naman tayo na bumili na lang ng ready-made na charger tulad nito. So bakit pa tayo mag-a-assemble? Pero kaya naman natin gumawa ng sarili natin. So bakit ang hindi? Mas matututo pa tayo. Ito ang mga kailangan natin sa pagbubuo. AC to DC power supply. Ito ang magko-convert ng kuryente from AC or alternating current into DC o direct current. Ang DC ay ang katulad sa mga baterya na may positive at negative. Dito papasok ang kuryente galing sa saksakan ng ating mga bahay at dito naman lalabas ang output na positive at negative. Ang voltage output nito ay 24 volts at 14.6 ampere. Ang amperahe ang basihan ng lakas ng isang power supply. Mas mataas ang amperahe ay mas mabilis nito makakapag-charge ng battery. Pero hindi pa natin ito pwedeng gamitin ng direkta dahil 24 volts pa ang output nito. At hindi pa yan pwedeng ipang-charge sa isang cell ng LiPo4 battery dahil sobrang taas. Kailangan pa natin itong pababain sa angkop na charging voltage. At para ma-adjust natin pababa ang voltahe ay gagamit tayo nitong XY6020L Adjustable Step Down Converter. Ito ay constant current at constant voltage. At meron pa siyang ibang mga features. Kapag sinabing constant current, constant voltage ang isang power supply, ay hindi nagpa-fluctuate ang output nito. Hindi katulad sa ibang power supply. Tapos ay kailangan din natin itong ibang mga pyesa tulad ng switch, positive at negative terminal post, rubber pit para doon sa box na gagamitin natin. Then ito naman yung box na gagamitin natin. Kailangan din natin ng clip para sa output ng positive at negative. At syempre kailangan din natin ng mga wire. So una ay bubutasan muna natin itong box para sa pagkakabitan ng mga pyesa. At butas na rin para sa ventilation ng hangin o yung pasingawan ng mainit na hangin mula sa ibinubuga ng power supply. So yan, nabutasan ko na nga itong box mga kasolar para sa posisyon ng mga pyesa natin. So bali ay pipinturahan ko muna ito bago natin ikabit yung mga pyesa.
At itong step down converter ay dito ko na lang ikakabit sa ibabaw ng cover ng power supply. Bali nabutasan ko na rin ito ng pagkakabitan ng tornilyo niya. Sunod naman ay lagyan natin ng terminal lugs yung mga wire para sa koneksyon ng power supply at ng ating step down converter. Mas maganda kasi kapag gumamit tayo ng ganito para hindi buhaghag yung mga hibla ng wire na ikakabit natin. Yun minsan ang nagiging dahilan ng short circuit kapag hindi natin napansin na nagdikit na pala yung mga buhaghag na wire, na nagiging dahilan ng pagkasira ng mga piyesa na ikinakabit natin. Kasunod ay ikakabit na natin dito sa input ng step down converter. Nasa kanan yung negative at sa kaliwa naman yung positive. Ang color coding natin pagdating sa DC ay palaging kulay black ang negative at ang kulay pula naman ay positive wire. Then kasunod ay putulin natin itong ating wire sa tamang sukat. At lalagyan din natin ng terminal lugs itong kabilang dulo ng wire natin. Ibebend ko na ito para hindi tumukod dun sa box natin paglalagay mamaya.
I-check natin mabuti ang polarity bago natin i-connect ang mga wire, positive to positive at negative to negative. Yan mga kasolar, palagi nating i-check ang mga ikinakabit natin. Sunod ay ito namang terminal post ang lalagyan natin ng wire. Ganon pa rin ang kulay, red to red at black to black. Diyan mga kasolar, pwede na nating i-assemble dito sa box. Unahin nating ilagay yung power supply. Sunod ay itong rubber pit. Ito yung controller ng step down converter natin. At ito naman yung main switch ng power supply. At itong terminal post para sa positive at negative output.
Then i-connect na natin dito sa output ng step down converter. Sa kanan yung negative at sa kaliwa naman yung positive. At itong mga maliliit na wire yung connector ng controller. Kasunod ay lagyan na natin ng wire na pansaksak sa input ng power supply na 220 volts. At lalagyan ko rin ng clip para hindi mahila itong wire. I-connect natin dito sa input yung live at neutral. Bale, itong kulay puti ang ikakabit natin sa N o neutral. Tapos itong kulay black naman ang dadaan sa switch natin. Bali ay tatlo yung pin ng switch natin. So dito natin ilalagay sa pinakakaliwa. At yung papunta naman sa L input ng power supply ay dito sa gitna. Bale yung live ang dumaan sa switch. At itong isang paa naman ng switch ay para sa light indicator niya. I-connect natin siya sa neutral line para iilaw siya kapag pinindot itong switch.
At yan, tapos na. Pwede na nating isara itong box. Medyo hindi maganda yung pagkapintura natin mga kasolar. Bawi na lang next time. So testingin na natin ngayon. Tingnan natin yung pinakasagad na voltahe. Bali 21.6 volts lang yung naabot niya dahil yung gamit natin na power supply ay 24 volts lang. Kung mataas sana yung voltahe ng power supply na gamit natin ay mas mataas din itong makukuha nating output. At tingnan naman natin yung maximum current na kaya niyang ibigay. So yun, 21 amps mga kasolar. Sa ngayon ay naka-off yung output niya at kailangan mo nang pindutin itong button para mag-on. At itest natin mga kasolar kung accurate ang voltage reading ng display nito gamit itong tester natin. So iselect natin ang voltage sa DC symbol, ganito. At ito naman ay para sa AC voltage. At ito ang dapat natin gamitin, yung DC. I-connect natin ang test probe na black to black at red to red. Ang reading dito sa tester ay 3.62, samantalang dito sa power supply naman ay 3.65. Bali mas mataas siya ng 0.03 volts. So try nating itaas yung voltage.
Habang tumataas ang voltahe ay lumiliit ang diferensya niya hanggang sa maging pareho na sila. Sunod ay i-test natin ang current reading niya habang china-charge itong battery. Iset muna natin ang clamp meter sa amps. Then select uli natin yung DC symbol. Baliktad yung pasok ng wire ko, naka-negative. Ang laki ng diferensya mga kasolar, nasa 0.15, 0.16 amps. Try natin dito sa negative wire. Ganon din. Medyo mas mataas pa nga. So, try nating i-adjust pataas. Bumababa yung diferensya habang tumataas yung current, parang yung voltage kanina. Bumagsak na siya sa 6 amps. Nag-limit na yung current niya. Pero okay lang yun mga kasolar. Ang mahalaga ay yung voltahe na hindi ma-over voltage yung isinacharge natin na battery. Dahil mas mataas ng konti yung reading ng voltage kaysa sa actual. So hindi tayo mangangamba na ma-over voltage. Yan mga kasolar, tapos na nating mabuo itong charger. Pwede na tayong mag-charge ng battery dito.